Kapag iniisip natin ang karahasan at krimen, ang imahe ng mga kababaihan bilang salarin ay hindi agad pumapasok sa ating isipan. Habang ang mga kababaihan ay karaniwang biktima, meron ding mga babaeng perpetrators. Gayunpaman, ang tanong na dapat masagot ay bakit pumapatay ang mga kababaihan, kahit na statistically ang mga babae ay hindi kasing bayolente ng mga kalalakihan. Bakit nga ba sa mga panahong ito, nagiging matapang na ang mga babae para mag-commit ng murders? Meron bang kinalaman ang biological, psychological, at social aspect sa buhay ng isang babae para humantong ito sa violence? Masasabi bang merong undetermined mental illness si Lethan Van, kaya nagawa nitong pumatay ng mahigit sa 10 katao? Ipinanganak sa Saigon, South Vietnam, si Lethan Van, noong December 5, 1956. Siya ay pangalawa sa 8 magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang drainage worker, at ang kanyang ina naman ay isang midwife. Nang namatay ang kanyang kuya sa murang edad, siya na ang tumayong panganay sa 6 pa nitong mga kapatid. Sa bata nitong edad, nakitaan na ito ng kakaibang pag-uugali, masungit din ito, at malayo ang loob sa kapamilya. Madalas din itong nakikipagtalo, at minsang binugbog ang kanilang alagang hayop. Nag-drop out ang dalagita sa kalagitnaan ng school year, at nag-enroll sa isang military medical school of dentistry noong 1975. Sa kaparehong taon, naaresto ang 19 years old na si Lethan nang nahuli itong tinatangkang mag-cross ng Vietnam border. Nasentensyahan siya ng 16 months na pagkakabilanggo. Kung ano-anong klase ng trabaho ang pinasok nito para makasurvive nang ito ay nakalaya. Muling naaresto si Lethan sa edad na 23 dahil sa pagpapanggap nito bilang isang army captain noong December 1979 sa District 10 na nasa Ho Chi Minh City. Nakulong siya ng ilang buwan sa kasong impersonating an officer. Nagpakasal si Lethan sa nobyo nitong si Nguyen Quang Mi noong 1984. Sa 5 taon nilang pagsasama, biniyayaan sila ng 2 anak. Sa hindi malamang dahilan, namatay ang lalaki noong 1989. Pagkaraan ng 2 taon, pinakasalan naman siya ni Van Main. Nagtagal lamang ang kanilang pagsasama sa loob ng 1 taon dahil ito ay binawian ng buhay matapos isugod sa Nguyen Trai Phuong Hospital. Pagkalipas ng 11 taon muling nakulong si Lethan sa mga kasong forgeries at theft. Naaresto siya noong March 1990 sa District 5 na isang urban district. Nakulong siya sa loob ng 18 months. Maswerteng pinagkatiwalaan ng pamilyang Chung si Lethan nang nakalaya ito at kinuha bilang caretaker. Isinugod ang buong pamilya sa hospital noong October 24, 1992 pagkatapos nilang kainin ang nilutong chicken noodles ni Lethan. Kasama rin itong nagprepare ng pagkain ang asawa ng kanyang amo na nagngangalang Boy. Sa kasamaang palad ito ay sumakabilang buhay. Hinihinala ng mga nakasurvive nitong kamag-anak na sinadya ni Lethan na sila ay lasunin at nag-request ang mga ito ng autopsy sa Ray Hospital para sa ginang. Ang lumabas na cause of death ng babae ay intoxication. Pero dahil walang sapat na evidence para kasuhan si Van ng murder, sinampahan na lamang ito ng Chung family ng kasong fraud. Siya ay naparusahan ng 4 na taong pagkakabilanggo. Bago matapos ang taong 1997, nakilala nito si Dean Van Ham nang bisitahin nito ang isang kamag-anak sa isang military hospital 7A kung saan nagtatrabaho si Lethan. Sinabi ng babae na siya ay isang dental specialist na nagtapos sa Germany, nakakaintindi rin di umano ito ng 7 languages. Sa sobrang paghanga ni Dean Van Ham sa achievements ni Lethan, agad niya itong ni-offeran ng trabaho sa kanilang family dental clinic sa Long An, na isang city sa probinsya ng Dong Nai, na nasa southeast region ng bansang Vietnam. Dito niya nakilala ang kanyang pangatlong asawa, na si Duy Dan Quang, na isa ring empleyado sa clinic. Dahil sa hindi magandang progress ng dental clinic, nisuggest ng ina ni Cam na si Buty Lee na magbawas ng empleyado. Isa sa nanganganib na mawala ng trabaho ay si Quang, na Mr. ni Lethan. Isinugod ng mag-asawa ang ginang sa hospital noong January 3, 1998 kung saan binawian ito ng buhay. Isang security guard na nagtatrabaho sa Thien Phu Company ang sinugod sa Tan Binh Medical Center noong June 2 dahil sa pagsama ng pakiramdam nito. Sinasabing pinapaupahan ni Quach Cam Min ang isang commercial space na pagmamay-ari nito kay Lethan sa halagang 500,000 dong o kulang $20 per month. Ni-convert ito ng babae sa isang dental facility. Sa kasamaang palad pumanaw ito sa hospital. 1 buwan ang lumipas, namatay naman ang kanyang mother-in-law na si Hin Van Din sa hindi maipaliwanag na dahilan. Mali namang pinagkatiwalaan ni Lee Van Cam ang kanyang sister-in-law na mag-administer ng gamot sa kanyang injured na daliri.
Naisugod pa ito sa Jiading People's Hospital noong February 24, 1999. Pero binawian din ng buhay habang nilalapatan ng paunang lunas. Inakala naman ni Hu Thimong daw na isang polite gesture na ni-offeran siya ni Lithang ng isang libreng health check. Hindi nito binigyan ng ibang kahulugan nang ayain muna siya nito na kumain ng noodles sa isang roadside shop para mananghalian. Nang sumama ang pakiramdam nito, nagmagandang loob si Lithang na isugod ang babae sa emergency room ng Matan Hospital sa Ho Chi Minh City. Agad itong nabigyan ng paunang lunas. Inirelease din ito sa pangangalaga ni Lithang nang umayos ang pakiramdam ng ginang. Namatay ito bago matapos ang araw. Bandang alas 4 ng hapon, noong September 4, 1999, nang natagpuan ang isang wala ng buhay na lalaki, nakahandusay ito sa sahig na agad namang pinaalam sa mga pulis. Agad na rumesponde ang mga Binh Duong Provincial Police sa isang Tibetan temple. Napag-alaman na ang lalaki ay ang 45 years old na si Vo Hu Kim. Ito ay naninirahan sa Bui Dik Suan Street, Ward 2, Tan Binh District sa Ho Chi Minh City. Ginawa ang autopsy nito sa Pathology Department ng Binh Duong Provincial Hospital. Ayon kay Lieutenant Colonel Nguyen Xuan Hao, na siyang Deputy Head sa Criminal Police Department ng Binh Duong Province, walang nakuhang anuman trace ng toxic sa katawan nito. Wala rin itong visible injury, kaya ang conclusion ng mga doktor ay namatay ito dahil sa sakit. Noong 2000 nagpakilala si Van bilang lililan kay Nguyen Tan Son na naging amo niya sa Anlin na isang lugar sa probinsya ng Binh Duong. Namatay ito noong April 14 pagkatapos ng matagal na pakikipaglaban sa karamdaman. Bago matapos ang buwan ng June, 2 pang taong acquainted kay Lithang ang namatay. Hindi naman makapaniwala si Nguyen Tisang nang namatay ang asawa nitong si Nguyen Van Dong sa Jiading Hospital, umaga ng June 30, 2000. Ayon pa sa ginang na taga Hamlet 3, Tan Dinh Commune, sa Ben Cat District sa probinsya pa rin ng Binh Duong, ang kanyang asawa di umano ay merong maayos na kalusugan, wala din itong iniindang karamdaman. Nang ipaalam sa kanya na isinugod sa hospital ang kanyang esposo dahil ito daw ay inatake sa puso, umaasa siyang nasa maganda na itong sitwasyon pagdating niya sa hospital. Hindi niya akalain na dadatnan niya itong wala ng buhay. Isang araw ang lumipas na balitaan din itong namatay na si Mrs. Trantay, ang may-ari ng sasakyang minamaneho ng kanyang asawa. Ang dalawang suspicious death ay nagpaalarma sa mga otoridad. Nag-request ang mga pulis na ma-exhume ang mga bangkay ng dalawa para makakuha sila ng DNA sample. Ang research analysis ng clinical manifestation ng mga biktima, kasama ng resulta ng special physical resistance at resulta ng microsurgery ng Criminal Technical Force, confirmed na hindi namatay ang lalaki sa sakit, kundi sa posibleng poisoning. Sa kabila nito, hindi naman ma-determine ng investigating agency kung anong chemical ang ginamit na pagpatay dito, dahil wala naman silang nakitang toxic substances sa katawan ng biktima. Pinadalhan naman ni Lithang ng letter ang pamilya ni Sin, na nagsasabing nanguha sa kanya si Sin ng sasakyan sa halagang 200 million dong. Nakatanggap ang mga pulis ng petisyon galing sa mga kamag-anak ni Mrs. Tran de Sin. Pinaghihinalaan nila si Lithang Van, na taga Ward 11, sa District 10 ng Ho Chi Minh, na merong kinalaman sa pagkamatay nito. Niloko rin di umano nito ang ginang para makuha nito ang sasakyan at ang ilang property ng pamilya. Nag-issue ng emergency arrest warrant ang mga pulis laban kay Lithang para sa kasong murder. During the arrest, nakuha sa handbag nito ang isang plastic bottle na naglalaman ng white powder. Pinadala nila ang naturang chemical sa Institute of Criminal Science of the Ministry of Public Security para malaman kung ito ay toxic o hindi. Habang hinihintay ang resulta ng appraisal request, kinwestiyon din ng mga pulis si Lithang tungkol sa akusasyon ng pamilya ni Mrs. Tran de Sin. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng substantial evidence, hindi na ituloy ang pagsasampa dito ng mga kaso. Sa halip kinasuhan na lamang ito ng fraud habang hinihintay ang ginawang test sa nakuhang deadly chemical dito. Lumabas sa toxicology report na hindi nagmatch ang chemical sa na-obtained sa organs ng kanyang dalawang biktima at sa nakumpiska sa ginang. Nakalaya si Lithang noong January 15, 2001 nang ito ay nakapagpiyansa. Noong March 2001, nakipagkita si Lithang sa matagal na nitong kaibigan na si Nguyen Trong Zu. Sinundo siya nito at dinala sa isang malapit na kainan kung saan nag-catch up ang dalawa. Bigla na lamang sumama ang pakiramdam nito habang ginagawa ang sariling motorsiklo. Namatay ito sa hospital, 5 oras pagkatapos itong maisugod. Ang cause of death nito ay ni-declare na stroke. Isa namang motorsiklo ang sinasabi ni Lithang na nabili niya sa pumanaw na si Tran Van Coy noong June 8, 2001. Ayon sa mga witness bago sinugod ang lalaki sa hospital, nakita nilang meron middle-aged woman itong pasahero.
Nakilala ni Luthan si Dao Thico nang pumunta siya sa Trangbom District, na isang rural district sa probinsya ng Dong Nai. Nagpakilala siya dito bilang laman ni Dao. Nawalan ito ng buhay habang kasama ang bagong kaibigan. Gamit ang motorsiklo ni Koy, dinala pa ni Luthan ang babae sa hospital kung saan ito binawian ng buhay. Sa hindi malamang paraan, pero nagawang ibenta ni Luthan ang kapirasong lupang pagmamay-ari ni Viethan sa Budang District sa halagang 40 million dong o mahigit $1,500. Saka nag-take over sa clothing store business nito. Sa kabilang banda, tahimik na iniimbestigahan ng mga otoridad si Van. Ilang beses din itong inimbitahan sa police station para questioning. Pero lahat ng akusasyon dito ay mariin itong tinatanggi. Dahil sa biglaang pagkamatay ng 4 na katao sa loob lamang ng 10 buwan, minabuti ng mga pulis na simulan ang meticulous at detailed large-scale investigation laban sa ginang. Iniba rin ng mga ito ang nakasampang kaso kay Luthan. Mula sa fraud, ginawa itong murder and robbery, kaya muli itong naaresto. Ang sinimulang investigasyon ay binubuo ng iba't ibang government department tulad ng Ministry of Health at Ministry of Industry and Trade. Habang nangangalap pa ng mga evidence, ni-request din ng mga pulis na pahabain ang detention period ni Luthan Van na ni-deny naman ng korte. Napalaya ito noong January 15, 2001 dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa mga panahong nakakalaya ito, mula January 15 hanggang October 9, 2000, merong naitalang 4 na sudden death na pinaghihinalaang murder. Somehow ang mga biktima ay connected kay Luthan Van. Lumabas ang result ng test sa white powder na nakumpiska kay Luthan noong August 8, 2000. Ayon sa forensic examination, ang mahigit 2.8 grams na white powder ay cyanide. Ito ay extremely toxic substance na maaaring makapatay ng isang tao sa loob lamang ng ilang minuto. Dahil sa resultang lumabas, naniniwala ang mga otoridad na ginagamit ito ni Luthan Van para patayin ang kanyang mga biktima. Sa bansang Vietnam, ang Ministry of Industry lamang ang tanging merong karapatan na mag-import ng chemical na cyanide, ayon sa kanilang state regulation. Para maiwasang madagdagan pa ang mga biktima nito, minabuti ng mga pulis na kasuhan ito ng illegal possession of toxic evidence. Agad na inaresto ang babae nang na-approve ng korte ang arrest warrant nito noong October 15 sa Doc Liu Village. Noong January 3, nag-organize ng preliminary review ang mga investigating agency na maihawak ng mga kaso ni Luthan para magbigay ng assessment kung nasaan na sila sa kaso. Noong early July 2002, ang senior investigators sa 3 probinsya ay nagtulong para pagsamasamahin ang mga unsolved murders sa kanilang mga respective jurisdictions. Sa mga panahong ito, hindi pa rin nila alam kung nasaan ang katawan ng biktima nitong si Koy. Sinubukan din kausapin ng investigador ng solo ang babae, hoping na isisiwalat nito ang location ng biktima. Sa patuloy na investigasyon, marami pang nakalap na unverified fatalities at surviving victims, pero dahil walang matibay na ebidensya, laban sa babae hindi rin ito na-prosecute. Pagkatapos maaresto, ni-propose din ng BIN Duong Provincial Police na ilipat ang kaso nito sa Ministry of Public Security Investigation dahil mas meron itong kakayahan sa mas malawak na investigasyon. Pinamunuan ni Major General Nguyen Viet Thanh, Deputy Director General ng Department of Police, Ministry of Public Security, ang pagsisimula ng mas malawakang investigasyon. Napag-alaman nilang merong mga sudden death sa mga bayan ng Ho Chi Minh City, Dong Nai, Binh Duong, at sa Duong Binh Phuc na maaaring connected kay Luthan. Napagdesisyonan din na pagsamasamahin ang mga kaso sa mga nabanggit na lugar. Dahil sa mas mabigat na charge kay Luthan, nabigyan sila ng extension sa detention nito habang patuloy na nangangalap ng evidence ang mga pulis. Bukod sa Ministry of Police Investigation Department, naging involved din ang Tay Giang Provincial Police na naatasang alamin ang modus operandi ni Luthan Van. Ni-transfer din ang mga nakalap na ebidensya sa Tay Giang Provincial Police Temporary Detained Camp, kung saan nakakulong ang babae. Mula noong taong 1997 hanggang 2001, sinasabing posibleng merong 22 death ang related kay Luthan Van. Ayon kay Colonel Phan Tan Ka, ang Deputy Head of the Criminal Police Department sa Tay Giang Provincial Police, ang pag-alam sa psychological characteristic ni Luthan Van ay crucial para malaman ang dahilan ng pagpatay nito. Kaya muli nilang binalikan ang Binh Duong para imbestigahan ang pinagmulan ng lahat. Inalam din nila ang mga lugar kung saan nanirahan ang babae, at inalam kung meron pang mga naitalang poisoning victim doon, o ang mga hindi maipaliwanag na pagkamatay ng tao. This time hindi rin nakikipag-cooperate si Luthan sa ginagawang investigasyon ng mga pulis. Lagi nitong dinadahilan na merong siyang sakit para maiwasan ang anumang interrogation na maganap.
Sinasabing minsan ding tinanong ni Ilfen ang investigador kung ano ang magiging punishment niya in case na mag-confess ito. Ipinaalam nito na maaari siyang bigyan ng leniency kung ito ay gagawin niya dahil ito ay nakasaad sa batas. Napag-alaman din ng mga otoridad na mula noong taong 1998 hanggang August 2001, ito ay naninirahan kasama ang nobyong si Dudan Quang na mas bata sa kanya ng 17 years. Sa kaisipan na maaaring meron itong kinalaman sa mga iligal na gawain ng kinakasama, inimbitahan ito sa presinto para kuning ang kanyang statement. Ayon sa lalaki, minsan nilang sinugod ang isang motorbike driver sa hospital nang atakihin ito sa puso, pero hindi na daw nito alam ang nangyari pagkatapos. Inalam ng mga pulis ang sinasabing lalaki ni Quang para mag-undergo ng autopsy. Ayon sa mga forensic examinator, mas mataas na dose ng chemical ang nakonsume nito, kaya nakakuha pa sila ng trace ng deadly poison sa katawan ng biktima. Naglabas din ng detention order ang Ministry of Public Security's Investigation Agency para sa kinakasama ni Ilfen na si Din Quang para sa mga kasong murder at robbery. Inaresto rin nila ang asawa ng babae na si Quang noong August 14 sa kasong failure to inform on capital crime. Ayon sa magkahiwalay na interrogation sa magnobyo, pareho nilang sinisisi ang isa't isa sa mga nangyari at parehas na ni-deny ang involvement sa pagkamatay ng motorbike driver. Ayon sa written confession ni Quang, nang isinugod nila ang nilasong lalaki sa hospital, iniwan nila di umano ang motorsiklo nito sa isang hospital cafe. Iniba rin nila di umano ang pangalan ng biktima sa hospital record nito bilang si Kyu Ho Kong na taga Dongnai. Muli nilang binalikan ang motor, bandang 5 ng hapon, matapos itong mamatay sa hospital. Dahil sa maling pangalang nilagay ni Quang sa record ng lalaki, hindi makontak ng mga pulis ang mga kamag-anak nito at nanatili ang katawan nito sa hospital. Nang ni-present ang lahat ng mga evidence sa babae, nagsimula na rin itong magsulat ng kanyang confession. Isinulat nito ang pangalan ng kanyang mga biktima at kung paano niya ang mga ito pinatay. Nilagyan di umano ni Ilfen ng cyanide ang lemonade ng ina ng kanyang boss sa dental clinic dahil gusto nitong tanggalin sa trabaho ang kanyang asawa. Nang ito ay namatay pagkaraan ng kalahating oras, matapos itong maisugod sa hospital, muling bumalik ang ginang sa bahay nito para nakawin ang mga valuable personal possession ni Vo Thai Lee at cash na umaabot ng 900,000 do. Sinasabing nang namatay si Quach Kam Min sa hospital, tinungo ni Ilfen ang bahay nito. Kinuha ng babae ang ilang valuable possession ng lalaki na umabot din ng 900,000 dong o $35. Nilason nito ang kanyang biyenang si Hin Van Din dahil sa inaasahan niyang 2.8 million dong o $110 na inheritance. Sinamahan naman niya ng cyanide ang gamot ng kanyang brother-in-law para mawala ng kahati ang kanyang kinakasama sa mga mamanahin nito. Sa in-order namang noodles ni Ho Thimong, nilagay ni Ilfen ang cyanide nang hindi ito nakatingin. Noong 1999, inimbitahan ni Ilfen Van si Mr. Vo Hu Kim sa isang Tibetan temple na nasa bayan ng Tudaumot sa probinsya ng Binduong. Dumaan daw sila sa isang cafe para kumain. Nang pumunta sa toilet ang lalaki, nilagyan nito ng cyanide ang in-order nitong drinks. Sinabi ni Ilfen sa lalaki na mauna na ito sa loob ng temple dahil meron daw muna itong kakausapin. Dahil hindi naman bago ang lalaki sa temple, merong mga nakakakilala dito. Agad nilang nireport sa mga pulis ang insidente at tinawagan ang mga kamag-anak nito. Dahilan para hindi matanggay ni Ilfen Van ang kursunada nitong motor. Ayon pa kay Ilfen, hinahadlangan di umano ni Mr. Nguyen Van Dong ang pagbebenta ng minamaneho nitong sasakyan sa kanya na pagmamay-ari naman ni Ms. Tran Tricing. Noong umaga ng July 1, 2000, dinala niya di umano sa isang pho restaurant si Ms. Tran Tricing at nang hindi ito nakatingin, nilagyan niya ng cyanide ang in-order nitong soft drink. Isinugod nila ni Nguyen Van Dong ang ginang sa malapit na hospital pero hindi na ito muling nagising. Nilagyan din niya ng cyanide ang tubig na iniinom ng lalaki, dahilan para ito mamatay sa hospital noong June 29, 2000. Gumawa rin siya ng document na patunay na nibenta sa kanya ng ginang ang sasakyan nito na merong peking signature. Pero hindi niya inaasahang madidiskubre ito ng mga pulis, kaya naaresto siya noong July 7 sa kaparehas na taon. Nilagyan ni Ilfen ng cyanide ang in-order ng kaibigan na soy milk. Pagkaraan ng 15 minutes, nagsimula ng sumama ang pakiramdam ni Nguyen Trong Zu. Nang ito ay namatay, kinuha ni Ilfen ang 74,000 dong na cash nito, gayon din ang mobile phone ni Nguyen Trong Zu. Isinanla rin ang motorbike ng kanyang biktima sa halagang 2.8 million dong o $110. Nilason niya si Dao Thico dahil pinagdududahan itong fake ang pinagmamalaking dental practice certificate ng babae. Namatay naman si Lily Lan after kumain ng rice vermicelli na niluto ni Van.
Kinumpiska naman ng mga otoridad ang motorsiklo ni Tran Can Coy na nasa posesyon ng mag-asawang Lithan at Quang bilang evidence. Sinasabing ang motivation ni Lithan Van sa pagpatay ay para makuha ang mga kursunadang pagmamay-ari ng kanyang mga biktima. Ang paulit-ulit na pagkakakulong at paglaya ni Lithan, ang sinasabing mas nagbigay dito ng lakas ng loob na patuloy na pumatay. Ang ginang din di umano ay financially motivated to kill. Intention din nitong mag-commit ng krimen sa iba't ibang probinsya dahil iniisip nitong hindi makokonek ng mga otoridad ang mga krimen. Sa patuloy na investigasyon, sinasabing ang una nitong asawa na si Nguyen Quang Mi at ang pangalawa nitong asawa na si Li Van Min ay mga biktima rin ng ginang. Napag-alaman ding halos lahat ng biktima nito ay naisugod ng babae sa hospital pagkatapos niya itong lasunin para maitago ang kanyang involvement. Iniisip niyang siya ay lalabas bilang isang simpleng concerned bystander. Pinaghihinalaan din itong involved sa iba pang cases kung saan 16 dito ay nalason at 3 ay namatay. Pero walang matibay na evidence para ito makasuhan. Dahil sa pressure na binibigay ng mga otoridad, ni-reveal din ng ginang kung saan niya nakuha ang deadly poison. Ayon dito, nabili niya ito sa isang chemical store sa Hu Street, sa Ho Chi Minh City. Agad na kinumpiska ng mga pulis ang lahat ng chemical na binibenta sa lugar na sinabi nito, pero wala silang nakitang cyanide. Hinihinalang patago itong binibenta dahil ito ay pinagbabawal na chemical. Sa kabila nito, pinagpatuloy pa rin ng mga otoridad ang investigasyon sa illegal importation ng toxic na substance. Dahil sa mga evidence at confession ni Lithan Van, meron ng matibay na ground para ito ay kasuhan ng murder, robbery, at illegal possession. Napatunayan din na si Lithan Van ang mastermind sa pagpatay ng 13 katao. Hinahangad ng prosecutor na mapatawan ng death sentence si Lithan sa mga kasong murder, robbery, at illegal possession of poison. Sinampahan din ng kasong 2 counts of murder at robbery ang mister nito. Sinimulan ang trial ni Lithan noong August 25, 2001. Agad itong naging media sensation dahil ito ay first time na nangyari sa Vietnam's judicial history na ang isang defendant ay nakasuhan ng 13 murder. Tinawag din ito ng media na prosecution of serial killer. During trial, pinilit ni Lithan na siya ay inosente at nagkataon lamang na siya ay nasa crime scenes dahil siya ang nagtakbo ng mga biktima sa emergency room. Sinabi rin ito kay Prosecutor Chow Thinga na siya ay nipuwersa lamang ng mga pulis para mag-confess. Hinimatay ito sa loob ng court noong August 28, dahilan para muling i-adjourn ang paglilitis. Ayon sa doktor na tumingin sa babae, ang pagkahimatay daw nito ay dahil sa undetermined psychological problem. Sinasabing na itago ni Lithan Van ang kanyang krimen dahil ang mga symptoms ng kanyang biktima tulad ng pagkahilo, convulsion, slow breathing, irregular heartbeat, at sudden death ay maihahalin tulad sa mga taong nakakaranas ng stroke. Karamihan din di umano sa mga cause of death ng mga ito ay naitalang cardiac arrest, kaya walang sino man ang nag-question sa mga nangyari. Napatunayang nagkasala si Lithan Van at sinentensyahan ng 18 years sa kasong robbery, 15 years na pagkakakulong sa kasong illegal possession of toxic substance, at kamatayan sa mga kaso ng murder. Pinangalanan din ng mga otoridad ang 13 biktima ni Lithan Van: Li Van Cam, Hin Van Dinh, Nguyen Van Dong, Vo Ho Chiem, Tran Thic Sinh, Ho Thic Cam Dao, Nguyen Van Son, Vai Phai Phen, Nguyen Trong Dzu, Quach Cam Ming, Tran Van Coy, Dao Thic Co, Vo Thai Li. Si Quang naman ay nasentensyahan ng 21 years imprisonment sa mga kasong 2 counts of murder at robbery. Kapwa nagsumiti ng appeal sa Supreme People's Court ang mag-asawa. Naganap ang appellate hearing ng dalawa noong February 1, 2005. Ginigit pa rin ni Lithan na hindi makatarungan ang kanyang parusa. This time nagplead ng guilty ang ginang sa illegal possession of poison, 2 counts of murder at robbery. At patuloy pa rin tinanggi ang involvement sa ibang charges sa kanya. Samantalang ang asawa nito ay umapila para sa reduction ng sentence nito na ni-grant naman ng korte. Ang sentensya nito na 21 years ay nabawasan at naging 17 years na lamang. Ang sentence naman ni Lithan ay nananatili. Ni-deny din ni President Tran Duc Luong ang request na pardon ng ginang. Ayon kay Dr. Boy Thi na isang criminal psychologist, ang paraan ng pangloloko ni Lithan Van sa kanyang mga biktima ay patunay na hindi lamang siya murderer, kundi isang master manipulator. Noong October 26, 2005, sa Tudomot Cemetery sa Binduong, ginawa ang death sentence nito sa pamamagitan ng firing squad para pagbayaran ang mga krimen na hindi pinapahintulutan ng langit at hindi makakalimutan ng mga tao. Ayon kay Nguyen Dung, na member ng Local Execution Council, nanlaban daw si Lithan ng ginagaya na nito ng mga guard palabas sa kanyang selda
at napaiyak na lang nang nalamang kanyang pardon ay na-deny. Hindi rin daw nito kinain ang kanyang request na last meal. Ang huli nitong kahilingan ay ang tanggalin ang kanyang blindfold para makita nito ang kanyang mga kamag-anak sa huling pagkakataon. Dito natapos ang story ng babaeng hindi nagpapahalaga sa buhay ng kapwa, hindi nirerespeto ang batas ng kanyang sariling bansa para lamang masatisfy ang kanyang selfish lifestyle. Si Le Phan Van ay ang tinalang unang female serial killer at tinaguriang cyanide witch ng bansang Vietnam.